Kagulat World. Buong France ang napatulala ng magpakita ng vintage fire si Alexandra Alex Ayala. Hindi lang basta panalo, kundi pagpapakay ng alikabok sa dating world number 39 na si Varvara Gracheva. Sa isang labang umabot sa 3 set at tumagal ng mahigit 2 oras, sinara ni Alex ang semifinal sa Eastbourne sa score na 7-5, 2-6, 6-3. Ito ang klase ng resulta na hindi lang headline. Ito ay gut punch sa expectations at isang malinaw na pahayag. Andito na ang bagong elemento ng Asian tennis na dapat irespeto. Mula unang serve ramdam na ang kakaibang intensity. Si Gracheva, sanay sa European grass at suportado ng lokal na tagpo, akala mong makakontrol ang tempo. Pero iba ang dala ni Alex. Grit, tactical nous, at isang walang kinikim number na hunger. Pinainit niya ang baseline exchanges, pinagsaluhan ang heavy topspin at deep returns, at sa mga clutch moments, pinili niyang kumawala ng aggressively para putulin ang rhythm ng French veteran. Ang unang set ay pagkayanig ng momentum. Ang ikalawang set ay brief backlash ni Gracheva, at ang deciding set ay sinulat ni Alex ng may determinasyon, isang mix ng teaming, nerve at puro puso. Hindi lang ito sensational upset, ito ang ebidensya ng mental shift. Sa mga crunch points, hindi na nag-aalinlangan si Alex. Nagiging proactive siya, kumukuha ng risko na sinamahan ng malinaw na plano. Ang kanyang kakayahang baguhin ang tempo, mag-redirect ng rallies at pahirapan ng kalaban sa return game ang nagpabigat ng distinction sa pagitan ng dalawang manlalaro sa huling set. Sa pang-internasyonal na entablado, ang ganitong klase ng composure ang nagtatakda kung sino ang magpapatuloy sa susunod na antas. Para sa Pilipinas, ang impact ay napakalaki. Hindi lang ito memorya ng panalo. Ito ang narrative shift, mula promising prospect tungo sa isang legit contender na kayang mag-deliver sa pinakamahigpit na pressure. Sa social feeds, sa locker rooms at sa mga analyst zooms, umiikot ang pangalan ni Alexandra Ayala bilang example ng pagsasanay, exposure, at utak na handang tumama kapag kinakailangan. Kung ang Eastbourne semifinal ang sukatan, malakas ang hinala na marami pa siyang ibibigay sa taunang grass swing at sa buong season. Ang tanong na iniwan ng wagayway ng tagumpay na ito ay malinaw at nakaka-excite. Hanggang saan naabot ang momentum ni Alex? Kung magpapatuloy siyang magpakita ng ganitong nerve at tactical growth, hindi lang France ang magugulat. Buong mundo ang bubuhos ng tingin. Alexandra Ayala ngayon ay hindi na lang usapang potensyal. Siya na ang headline. Buong France literal na napatigil ng sumabog ang balita. Pinataob ni Alexandra Alex Ayala si Varvara Gracheva, isang player na dati nang bumenta sa world tennis bilang dating number 39 at kilalang delikado sa European court. Pero nitong araw na ito, hindi kinaya ni Gracheva ang bagong bersyon ni Alex. Mas mabilis, mas matapang, mas mabangis sa rally, at mas solid ang mentalidad. Ito ang uri ng tagumpay na hindi lang upset win. Ito yung tipong win na nanginginig ang pundasyon ng tournament dahil may bagong star na bumibitak sa radar nila. Pagpasok pa lang ng laban, ramdam mong iba ang energy. Si Gracheva, sanay sa crowd, sanay sa pressure, at sanay sa kung paano humina ang mga mas batang players kapag dugo ang usapan sa mga tight exchanges. Pero taliwas sa inaasahan ng karamihan, hindi umatras si Alex kahit 1 pulgada. Ang bawat return niya ay parang panunulak na, hindi ako turista dito. Heavy topspin, deep placement, at walang takot sa cross-court winners. Ito yung arsenal na nagbigay ng problema kay Gracheva mula first ball. Sa unang set pa lang, nakita ng crowd ang malaking pagbabago sa laro ni Alex. Noon kasi kapag dumating na ang 4-all, 5-all, or deuce point, minsan nagiging passive siya, naghihintay sa error ng kalaban. Pero sa laban kontra Gracheva, ibang Alex ang lumabas. Siya mismo ang umatake, lalo na sa mga pressure points na dapat sana advantage ng veteran. Kaya nang masalyuhan niya ang first set 7-5, hindi lang yun tungkol sa shot-making. Nabasa ng buong arena ang mental toughness niya. Hindi na siya yung batang kinakabahan. Siya na yung babaeng may sariling blueprint. Pagdating ng second set, bumalik ng bahagya ang dating kalidad ni Gracheva. Siya ang unang kumalas, nag-adjust sa serves, at sinubukang ilayo si Alex mula baseline. Pinipilit na patabasin siya sa mga low, skidding balls na pang grass court talaga. Pero kahit natalo si Alex sa set na yon 2-6, hindi ito indikasyon ng pagbagsak. Strategy retooling lang. Hindi siya gumuho, hindi siya nag-rattle, at lalo siyang nag-ipon ng enerhiya para sa deciding set. Pero ang pinaka nagpasabog ng ingay sa France ay ang third set. Dito lumabas ang full transformation. Hindi na lang ito tungkol sa technique, ito ay tungkol sa puso. Alex played like she belonged in the biggest stage.
Kada rally, kada exchange, parang lumalalim ang kumpiyansa niya. Gracheva, a seasoned WTA fighter, biglang nawala ng sagot sa mixture ng depth, angles at change of pace na binibitawan ni Alex. Hindi nagpanic si Alex, hindi nagmadali, at hindi rin nag-hold back. She took control point by point hanggang sa makuha niya ang 6-3 at tapusin ang laban. At doon sumabog ang social media. Who is this Filipina? Tanong ng commentators. Pero para sa Pilipinas, malinaw ang sagot. Ito ang Alexandra Ala, ang bagong mukha ng Asian tennis at ang batang kayang gisingin ang buong mundo sa lakas ng kanyang laro. Pagkatapos ng monumental upset kontra Varvara Gracheva, hindi lang France ang napatigil. Buong tennis community sa Europe biglang napalingon. Paano ba naman, hindi biro ang pinanggalingan ni Alex? Galing siya sa serye na mahihirap na laban sa Asian swing, tapos nag-shift agad sa European indoor season kung saan mas mabilis ang court at mas punishing ang rallies. Pero ang mas nakakagulat, parang dito pa siya mas nag-evolve. Yung nakitang transformation kontra Gracheva ay malinaw na patunay na nagbabago ang buong trajectory ng career ni Alex. Ang pinakamalakas na impact sa fans at analysts ay hindi lang yung panalo mismo, kundi kung paano niya nakuha. Hindi siya nag-step back kahit isang beses pagdating sa mga high-pressure exchanges. Kaya kahit nakakatindig balahibong makita yung 6-3 na final set kontra Gracheva, ang tunay na plot twist ay kung paano niya binuo ang momentum. Halata ang homework niya. Gracheva loves taking control early in rallies, lalo na sa backhand exchanges. Pero ginamit ni Alex ang variety. Short cross, looping forehand, deep corner shots, parang chess match na may pang-long rally endurance. Walang nag-assume na kaya niyang i-outsmart ang isang former top 40 na sanay sa WTA brutality. Pero yun mismo ang ginawa niya. At mas nakakagulat pa, ginawa niya ito ng may composure na parang wala siyang kinatatakutan. Nagsimula ng maglabasan ng reactions. Yung mga French commentators biglang nag-shift from under-the-radar junior patungong dangerous, rising WTA force. Sa social media may nag-post, "This Filipina plays like she's been waiting for this moment her whole life." At Totun, sa bawat close-up shot sa TV broadcast, kitang-kita ang intensity ni Alex. Hindi siya nag-flinch, hindi siya nag-aalangan. Her eyes were locked. May halong gutom, conviction, at determination na parang sinasabi, hindi ako alis dito nang hindi ako nananalo. Pero ang mas nakakagulat pa, hindi pa ito ang peak niya. After the match, naglabas ng statement ang coaching staff na itong performance ni Alex ay just the beginning ng bagong plan nila. Ang focus daw ngayon ay pataasin pa ang aggressiveness habang inaayos ang transition game para sa mas matataas na tournaments. At kung ganito na si Alex ngayon na may laro at confidence ng isang battle-tested pro, ano pa kaya ang magiging itsura niya pagdating ng Grand Slam season sa 2026?